Isinilang ako noong September 29 sa City of Cagayan de Oro, sa Mindanao, Philippines. Youngest ako sa 10 magkakapatid at Philippine Army ang father ko. When I was 6 years old, na namatay sa digmaan between NPA and Philippine Army ang tatay ko. I finished elementary sa Cagayan de Oro City at noong high school ako, between first and second year sa Cagayan de Oro College, at lumipat ako sa Malaybalay City, Bukidnon noong third year high school ako. I finished high school sa Bukidnon National High School sa Malaybalay City, Bukidnon. During this time, naging active ako sa mga gawaing simbahan. Naging church youth choir ako at altar server or sacristan. Pagmayo naman, nagtuturo ako ng katekista sa mga bata. I also ay member sa mga charismatic group at sa madaling salita, active ako sa mga gawaing simbahan. Hindi naman sa pagmamayabang, daming mga girls nagka-crush sa akin, at naging girlfriend ko ang iba sa kanila. My first girlfriend sa high school ay si Nonette, schoolmate kami at yung iba pa. Nagka-girlfriend din ako sa taga-ibang school, si Army na talagang minahal ko, pero nagkahiwalay kami. Nag-first year college student ako and an education student at Bukidnon State University in Malaybalay, Bukidnon. During this time, lagi akong nagkakasakit. Lagnat for 1 week, tapos absent ako sa school. After mawala ang lagnat ko, balik ako sa school. After a week, babalik na naman ang lagnat ko. Dahil lagi akong nilalagnat, I decided to stop my first year college schooling at bumalik ako sa hometown ko sa Cagayan de Oro City. Nagtrabaho ako sa Cagayan de Oro City bilang isang grocery packer sa Ororama Superstore at nakilala ko si Lydia na isang sales lady sa Gaisano Superstore. Pag day off ko sa work, nagsisilbi din ako sa mga gawaing simbahan sa Patag. Maging church choir ako at katekista, kasama ko sina Rezniv at Ray. Naging busy din ako sa trabaho at salamat sa Diyos na hindi na ako nilalagnat o nagkakasakit. After almost 1 year na nagtrabaho ako sa Ororama Superstore, nag-stop ako at bumalik sa Malaybalay, Bukidnon to study again. Nagkahiwalay kami ni Lydia at umuwi siya sa Camiguin. Ipinagpatuloy ko ang aking education course sa Bukidnon State University at first year college student again. Nagpapasalamat ako dahil hindi na ako nagkakasakit uli. Habang nag-aaral, busy din ako sa mga gawain simbahan at sakristan minsan sa church tuwing may mass. Nakilala ko si Gina at schoolmate ko, naging kami for 1 year. Pag weekend, uwi ako sa bahay namin sa Cagayan de Oro at sa simbahan din ako busy. Masyado na akong active sa mga gawaing simbahan, at naisipan kong pumasok sa seminaryo para maging future priest kahit na may relationship kami ni Gina. May orientation for priesthood sa San Jose Seminary at nag-attend ako ng 1-week vocation for priesthood orientation and interview. Sa mga panahong ito, ang saya-saya ko during vocation for priesthood seminar. Parang gusto ko talaga maging priest. The priest interviewed me and after 1-week seminar of vocation seminar, umuwi na ako at ipapadala lang daw sa church namin ang result. If they will accept me in the seminary for priesthood or not. After 1 week, dumating na ang result at pinadala ang sulat doon sa parish priest sa Carmen na si Father Baricuatro. Hindi ko muna binuksan ang sulat agad-agad at pumunta ako sa Cathedral Church at sa harap ng Blessed Sacrament at habang nakaluhod binuksan ko ang sulat. Ang resulta, di ako nakapasa sa entrance examination for priesthood, napahagulgol ako at iyak ng iyak, examagin, gusto ko talagang pumasok sa seminaryo para maging pari pero di ako nakapasa. Habang umiiyak ako sa harap ng Blessed Sacrament, sa likod ko pala, ay pinagmamasdan ako ng isang lalaki na kumuha din ng entrance exam, at nakita niya yung sobre na hawak ko at the same daw sa sobre niya na result sa entrance examination for priesthood sa San Jose Seminary. Sa madaling salita, nagkakilala kami. Siya ay si Rolando, isang leader ng charismatic youth group sa Cathedral Church. And he invited me to attend their prayer meeting every Sunday,
at may kilala daw siyang congregation sa Manila na tumatanggap ng mga gustong magpari at ipinakilala niya ako kay Joseph Montecalvo na seminarian from Manila na members din sa Sowersfield community na pinamumunuan niya. Nakilala ko si Joseph Montecalvo, seminarian from Manila, at ipinakilala niya ako sa kanilang seminary Italian Superior Father Aurelio Mozzetta. Bumalik ako ng Malaybalay City, Bukidnon to finish MY schooling. Naghirap din ako masyado when I was a student at Bukidnon State University dahil minsan late magpadala ang mama ko na nasa Cagayan de Oro ng allowance. Minsan wala akong makain at nakikikain na lang sa mga classmate ko sa school. Fully paid na ang tuition ko sa school dahil binayaran ng mama ko, pero late siya magpadala ng allowance. Para ma-refund yung tuition ko, nag-work ako sa college school library tuwing free time ko at ibinalik ng school ang tuition ko na nabayad na, pambili ng pagkain at rent sa boarding house. Nagrent ako ng small room sa may Bahada, Malaybalay, pero umalis ako at doon nakitira sa schoolmate at friend ko na si Cornelio, sa bahay nila sa nalapit sa Malaybalay Public Market at malapit sa sementeryo. At mabuti dahil free ako ng rent at di ako pinagbayad. Sometimes MY mom sent me MY allowance, saka ako makabili ng food at pag wala na at late uli ang allowance, gutom na gutom ako. May tamin ng kamote sa baba ng bahay sila Cornelio, at yung kinakain ko, talbos ng kamote, minsan asin ulam ko. Pumayat ako ng husto when I was a first-year college student sa Bukidnon State University. After the end of the school year, and as a first-year college education student, umuwi ako ng Cagayan de Oro at na-meet ko uli si Joseph at nag-long distance siya sa Italian Superior Priest niya sa Manila at sinabing papasok na ako sa seminaryo para mag-aral sa pagkapari. Habang nasa Cagayan de Oro, busy din ako sa mga gawaing simbahan at sa Sowersfield Community Charismatic Group. Attending prayer meeting every Sunday, at sa mga seminar nila, Seminarian Joseph went back in Manila, at susunod na lang daw ako sa kanya sa Manila. Ang problema na naman ay wala ang pamasahe sa barko or plane going to Manila. Pumunta kami nina Joseph at Inday bago siya bumalik ng Maynila sa parish priest sa Patag, at kinausap ni Joseph ang pari na ipasakay ako ng free sa army plane going to the seminary in Manila. Pero nakadalawang Saturday na ako nabalik ng balik sa Lumbia Airport, pero di ako nakasakay sa kalawaning army plane, C-130. Binigyan pa naman ako ng pera na pabaon ni Lando. To make the story short, ang sister ko na si Oding, na teacher sa Bukidnon ang bumili sa akin ng ticket going to Manila. Sa boat, bago umalis ang barko, nakita ko pa si Nonet, na dating girlfriend ko sa barko, may hinatid siya na friends niya going to Manila also. Hinatid din ako sa barko ng mga kasister at brothers ko sa charismatic group na Sowersfield Community. I arrived in Manila safely, at sinundo ako sa pier nina Joseph at Bobong, mga seminarista ng Congregation of the Sons of the Immaculate Conception. Sa seminaryo, na-met ko si Father Aurelio, Italian Superior Priest ng seminary, so happy naman ang seminary life ko, pero minsan, may misunderstanding din sa loob ng mga kapwa ko seminarista, tao lang din ang mga seminarista, at hindi perfect. At 5:30 ng umaga ay gising na kami for the morning prayer, at pagkatapos Mass, then our breakfast. Sa gabi naman may rosary prayer at 7, and an evening prayer at 10 p.m. Bedtime at 10:30 ng gabi. To prepare our seminary schooling, we took an entrance examination at Adamson University pero di ako nakapasa ng entrance examination, kasama sina Joseph at Bobong. Kaya dinala kami sa St. Rita College, Paranaque ni Father Aurelio, sa awa ng Diyos, nakapasa naman ako sa entrance examination. St. Rita College, Paranaque is an Augustinian Recoletos Catholic school. Maraming magagandang chicks kaming classmates sa school, isa na doon sina Portia at Daisy. Pero bawal sa amin ang magka-girlfriend dahil magpapari nga daw kami. Marami din akong naging kaibigan na mababait na mga classmate ko, kagaya kina Mark at Jesusa, sa loob ng seminaryo. Naging close ko na kaibigan sa loob sina Bobong at Toting, mga mababait ko na mga brothers sa loob, pero lumabas din sila later after nag-aral ng theology at philosophy sa Italy.
Happy naman ang naging buhay ko sa loob ng seminaryo. Masarap ang pagkain at minsan mga Italian food. Minsan invited kami sa mga house blessing at mga fiesta. Pag Sunday naman, pinapalabas kami to visit our families. Minsan paglabasan tuwing linggo, sa SM kami gagala. Basta balik sa seminaryo at 7 p.m., dahil sa Rosary Prayer, may apostolate din kami every Tuesday sa LC Gatches Village, sa Alabang at marami pang ibang gawaing pang-spiritual. Dasal at aral ang ginagawa ng mga seminarista sa loob at Bible study naman pag Sabado. Umabot din ako ng 4 na taon sa seminaryo at nagkasakit ako. Ubo ako ng ubo for 3 months. Naalala ko pa noon na laging brown out sa Metro Manila at kapag brown out ang init ng kwarto ko sa seminaryo at lagi akong ubo ng ubo. Minsan, habang nagmimesa ang pari, ubo ako ng ubo at maingay sa loob ng chapel namin sa seminaryo. That was Tuesday at may apostolate kaming mga Retired Seminarians sa LC Gatches Village, Alabang. Home of the mentally retarded children. Pagkagabi na-realize ko na nawala na ang hearing ko. I can't hear anymore sa right ear ko. I told the priest about it, and he was devastated. Father Aurelio, MY Italian Superior brought me to the ENT at the Makati Medical Center and to Parañaque Medical Center. Maraming doktor ang tumingin sa akin, pati psychiatrist, at manghihilot sa Makati dinala na ako, kasama ko pa noon si Toting. Balik kami sa doktor kasama si Father Aurelio, at sa kasamaang palad, di na uli bumalik ang hearing ko. The doctor prescribed a hearing aid na binili ng seminaryo para sa akin. Malaki-laki rin ang nagasta ng seminaryo sa akin sa pagkakasakit ko, at di naman ako pinabayaan lalong-lalo na si Father Aurelio. Di na rin ako naging masaya sa loob ng seminaryo dahil naging deaf ako. Father Aurelio brought to St. Augustine School for the Deaf in Sucat at nag-aral ako ng sign language dun every Saturday. Sa school naman, di na ako makakahabol sa mga lessons ko dahil mahirap na di makarinig kahit na may hearing aid ako. Minsan nahihiya ako sa mga classmate ko na makita ang hearing aid ko. I studied sign language every Saturday sa St. Augustine School for the Deaf at doon ko unang naranasan ang mag-sign language gamit ang aking mga kamay. Una kong napag-aralan ang sign language alphabet at sumunod na yung iba. Lumipat ako ng sign language school sa Quezon City, sa Philippine Registry for the Interpreter for the Deaf at nag-aral ako dito na umabot ng 4 years. Sa seminaryo naman, nagbawa ako ng postulancy, another stage for priesthood, at sa occasion na ito, dumalo ang family ko from Makati, mama ko, Dodong, Ibing, Cookie and MY sister, Inday and her husband Tony. Using a hearing aid, nanatili pa rin ako sa seminaryo kahit na nahihirapan na ako. One time, Father Aurelio invited a parishioner charismatic members sa seminaryo at pinapray over ako pero di ako gumaling. Pumunta na rin ako sa albularyo, at nagpatingin ang sabi may diwindi daw sa loob ng CR namin sa seminaryo at nahagip ko. Pero di alam ng pari na nagpatingin ako sa albularyo sa Sucat kasama si Toting. After 4 years sa loob ng seminary, lumabas ako. Nag-graduate ako sa St. Rita College, Parañaque sa kursong Bachelor of Education. And after that nagturo ako ng mga deaf students sa St. Augustine School for the Deaf, Sucat, Muntinlupa. So happy naman ako sa pagiging teacher ng mga deaf, at naging Best Teacher of the Year pa ako at nagka-award. Pag Saturday naman, I took Masteral Arts at the Philippine Normal University, Manila, at doon nakilala ko sa Janet, classmate ko. Teacher siya sa University of Perpetual Help, sa Las Pinas. I took Master of Arts at the Philippine Normal University, Manila every Saturday, at the same time teacher sa St. Augustine School for the Deaf. After 2 years, nag-resigned ako sa St. Augustine School for the Deaf at lumipat sa Philippine School for the Deaf, Pasay City. Malaking school ang PSD, at maraming deaf students. Ikinasal kami ni Janet sa Las Pinas City, at isa sa mga ninang namin ay ang aking principal sa PSD, at teacher namin ni Janet sa Masteral Arts Education sa Philippine Normal University na si Dr. Kapulong. Umabot ako ng 12 years sa PSD.
Lumipat na rin si Janet sa PST from University of Perpetual Help, Las Pinas. Nag-viral na ang mga Amerikanong principal from the United States of America ay nag-hire ng mga Filipino teachers to teach in America. Sa isang hotel sa Makati kami nagpa-interview ni Janet. To make the story short, nag-resign kami sa Philippine School for the Deaf at lumipad patungong Amerika. Sa Amerika naman, nag-adjust ako sa climate, kasi sobrang lamig lalo na pag may snow. At iba ang culture at ugali ng mga tao, kaya todo adjust ako. Unang assignment ko as a teacher sa mga deaf students ay sa kay elementary school, tapos sa middle school at sa high school. Todo adjust na rin ako kasi iba ang ugali ng mga deaf students na Amerikano kaysa sa mga Filipino. Tiniis ko lang ang lahat kasi mas malaki ang sahod ng mga teachers sa Amerika. As of now, elementary deaf students ang tinuturuan ko. Maka-adjust na rin ako sa climate at culture sa Amerika at masayang-masaya ako pag may snow. American citizen na kami ng misis ko. Marami na rin kaming nabiling lot sa Pinas at may 2 kotse na kami dito sa Amerika. Marami na rin kaming kamag-anak sa Pinas ang natulungan namin in terms of financial needs. Tumulong din ako sa mga mahihirap na seminarista na gustong maging pari sa seminaryo na kung saan ako galing. May purpose si Papa God kung bakit ako nagkakasakit noon sa seminaryo at di natuloy sa pagiging pari. Lahat na problema na dumating sa ating buhay ay may purpose. Lagi tayong magpapasalamat sa Diyos dahil pag wala siya sa ating buhay, walang kabuluhan ang ating buhay. To God be the glory.